Nagpapatuloy yung rescue operations ng Quezon City Police ito sa Barangay Rojas District dahil umabot na ng lampas tao yung baha. Sumasala sila ng anumang maaaring pakinabangan na dala ng bahang ito. Ito kami ng konting tulong po sa inyo. Parang awa nyo na po. Paralisado ang halos buong Metro Manila at ilang pang mga karatig probinsya. Ang dahilan ay ang malawakang pagbaha at magdamag na buhos ng ulan dulot ng hugupit ng habagat. Hindi biro ang pinsala sa buhay at kabuhayan. Ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs patuloy na tumututok para ihatid ang mga pinakasariwang balita mula sa Rojas District at sa North Fairview sa lungsod ng Quezon. Kakamustahin din natin ang sitwasyon sa mga lalawigan ng Pampanga, Laguna pati na sa lungsod ng Maynila. Aalamin din natin ang sariwang ulat tungkol sa lagay ng panahon. Magandang gabi po. Kasalukuyan po akong narito sa Rojas District sa Quezon City na isa sa mga nalubog ng husto sa baha kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong araw na ito. Pero nais ko pong linawin, mga kapuso, ano po, hindi po naman buong Rojas District ang lubog sa baha. Katunayan, yan lang pong ilog na yan na nakikita nyo sa likuran ko. Yan po yung umapaw. At kung mapapansin po ninyo, yung rail ng tulay na yan na lamang ang nakikita ng buong tulay dahil ito'y talagang inapawan na ng ilog. Siyempre, hindi po naman mawawala ang GMA Kapuso Foundation team na kasama ko para maghatid naman ng tulong sa mga apektadong residente. At mula rito sa GMA Network Center, ihatid namin ang mga pinakasariwang balita kaugnay sa malawakang pagbahang nagaganap sa mga sandaling ito. Unahin natin ang Commonwealth dyan sa Melonso ng Quezon. Hindi po bababa sa 9 na tao na pong natabunan sa pag-uho ng lupa ng umuulan o sa gitna ng ulan at nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki, ano nang balita dyan? Mike, alam mo, simula nung dumating kami kaninang umaga dito nga sa may Barangay Commonwealth ay hindi na tumigil yung malakas na buhos ng ulan. At kasagsagan nga ng napakalakas na buhos ng ulan kanina bandang alas 8 ng umaga ay gumuho ang lupa dito sa may Barangay Commonwealth at natabunan ang may 5 bahay. Ang kwento ng mga nakausap natin mga residente, nakarinig daw sila ng napakalakas na ingay na parang rumaragas ang tubig. Yun na pala yung landslide. At sa buong araw na binantayan natin yung search and rescue dito nga sa may Barangay Commonwealth ay 8 biktima ang kanilang nahukay. Mula alas 8:30 ng umaga hanggang pasado alas 2 ng hapon, walang tigil ang mga rescuers sa paghahanap at paghuhukay ng mga biktima ng landslide sa Barangay Commonwealth. 5 bahay ang natabunan ng gumuhong lupa. Pero ang 9 na nailibing sa landslide, puro kaanak ni JC Bailon. 3 apo, 5 anak at ang may bahay ni JC ang natabunan. Nailigtas ang isa niyang anak at nasa East Avenue Medical Center. Papasok na siya ng trabaho nang makatanggap ng tawag na natabunan ng lupa ang kanyang bahay. Pamilya ko, yung nakuha ko lang yung panganay ko, nandun tumalsik eh. Umaasa po kayo na okay pa yung pamilya ninyo? Sana naman. Pasado alas 11 ng umaga, nakita na ang paa ng isa sa mga biktima. Hindi tumigil ang mga rescuer hanggat hindi nahukay ang labi ni Jetro Bailon. Mula sa pinaghukayan kay Jetro, sunod-sunod nang nakuha ang katawan ng iba pang biktima. Pasado alas 2 ng hapon, 7 sa pamilya Bailon ang sunod-sunod na nahukay. Pinakahuling nahukay ang 3 linggong sanggol.
Matapos nito, tumigil na ang mga rescuer. Sa bilang ni JC Bailon, siyam ang nawawala niyang kaanak. Kaya posibleng may isa pang nawawala at hindi pa natatagpuan ng mga rescuer. Danger zone ang lugar na ito. Nagka-landslide na raw dito noong 2001. We were ready, na-account namin yan. And it's just really unfortunate na umabot sa atin itong mga pangyayari na to. Hindi naman natin inaasahan. Alam ni JC Bailon na delikado ang kanilang lugar. Kagabi nga raw ay pinasok na ng tubig ang kanilang bahay at kinakabahan na ang kanilang buong pamilya. Pero sabi niya, wala naman silang ibang mapuntahan. Wala tayong magawa. Ito lang kaya namin pwedeng tiran. Kung pwede nga lang, gusto ko nang ialisin sana yung... Kaya lang wala eh. Mike, alam mo, kanina pasado alas 4 ng umaga ay nakausap natin yung kapitan ng Barangay Commonwealth at ang sabi niya, may mga kailangan pa talagang mag-evacuate dun sa lugar kung saan nga naganap itong landslide. Sa tansya nila, tula lang tayong makuha na exact figures ay may mga 18 na mga kabahayan dun sa may baba ng lupa kung saan nga gumuho yung lupa, kung saan nangyari yung landslide at more than 10 houses dun naman sa taas ng bundok kung saan nga gumuho yung lupa. Unfortunately, Mike, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tayo makakuha ng exact figures kung ilan na sa mga nasabihan na mag-evacuate ang nakaalis na at kung ilan pa ang nananatili. Ang sinabi lang sa atin ng mga opisyal ng barangay ay nasabihan na nila yung mga taga roon, yung mga nasa danger zone na lumikas, pero hindi lang natin makuha sa ngayon yung exact figure from the barangay kung ilan na nga ba ang lumikas. But so far, kanina, yung huling punta natin doon ay wala namang forced evacuation na nagaganap. Mike? Maki, sinabi mo sigurado may isa pang posibleng nawawala, gano'n ba yun? Hindi, Mike, hindi sigurado posible. Kasi dun sa bilang kanina ni JC Bailon, 7 yung kanyang anak at 3 ang kanyang apo at yung kanyang may bahay. Pero sa bilang nga ni JC Bailon, sana raw at kanina nung huli natin siyang nakausap, yung isa sa mga anak niya ay nakapasok sa trabaho, hindi pa lang nakokontak. Yung isa sa anak niya, isa sa 7, ay nasa East Avenue Medical Center. Nakuha raw nila ito ng buhay and recuperating or now recovering sa East Avenue Medical Center. So sa bilang niya ay may 5 pa dun sa sabihin na natin ay natabunan nga ng lupa dun sa pagguho ng lupa. Pero kanina nga, nung nagbibilang nga tayo, ay 8 yung nahukay. So it's possible na 8. Ngayon, tinatanong natin yan kanina dun sa kapitan ng Barangay Commonwealth, kaya raw sila tumigil, dahil they still have to verify kung ilan pa ba yung missing. Itong mga nakuha kasi, Mike, ay nasa iisang lugar. Yung mga nahukay nila na mga biktima ng landslide ay nasa iisang lugar lang. So, hindi nila alam ngayon kung meron pa ba o wala na kailangan pang makuha na natabunan ng lupa. Mike? At sinasabi mo, bakit sa puntong ito, may posibilidad na yung mga nakatira doon sa mga bahay sa ilalim, pati na doon sa taas, ay posibleng yung mga residente nandun pa rin at hindi pa rin nagsisilikas o inililikas? Maki? Alam mo, Mike, nung umalis ako doon sa area, pasado alas 4 ng hapon, ay meron pa talagang mga residente no, na nandun sa paanan ng lupa kung saan naganap nga itong landslide. At ito nga yung tinatanong natin kanina, will there be a forced evacuation? Pero wala pa nga itong nagaganap. When we left, there were still residents dun sa may paanan kung saan naganap yung landslide at hindi pa sila umaalis. Mike. Pero alam mo kanina, Mike, gusto ko lang idagdag, talagang medyo danger zone nga siya, no? Kasi when we were there, may mga nahuhulog pa na mga tipak-tipak na lupa. Tapos bumabagsak talaga ito dun sa mga kabahayan na natitira. Or ito yung mga kabahayan sa harap ng mga natabunan na bahay kaninang alas 8 ng umaga. At sa puntong ito, nag-uulan pa ba dyan sa lugar na yan? Dyan sa may Commonwealth na yan, Maki? Ang lakas, Mike. Malakas talaga yung buhos ng ulan dito. Simula kaninang umaga, ng pagdating natin dito ay hindi pa tumitigil yung ulan, ano? Kaya nga medyo mahirap talaga yung pinagdaanan ng mga rescuer kanina, Mike, dahil dire-diretso yung buhos ng malakas na ulan, pero dire-diretso rin sila sa paghukay para mahanap nga yung mga natabunan na biktima. Maraming salamat, Maki Pulido. Kasalukuyan namang nasa East Avenue Medical Center ang 3 nakaligtas sa pagguho na yan sa Barangay Commonwealth sa lungsod ng Quezon kaninang umaga. Ang 5 pang isinugod doon ay hindi na po nasagip. Nakatutok si Katatibayan, eksklusibo. Mag-aalas 2 ng hapon nang isugod ng rescue team ang 2 batang ito sa East Avenue Medical Center sa Quezon City.
Kasama sila sa mga residenteng natabunan matapos gumuho ang lupa sa Barangay Commonwealth sa kasagsagan ng ulan kaninang umaga. Pero sa kasamang palad, hindi na sila naisalba. Sa 8 biktima na pagguho na sinugod sa East Avenue Medical Center, ang gulang, may sanggol pa na 3 linggo pa lamang. Kabilang sa mga nakaligtas sina Lidalin Simbulan at Leserin Simbulan. Galo sa bintilang tinamunak, hindi pa rin natatagpuan. Sakali man daw na sinawing palad din ang nawawala pang mahal sa buhay, umaasa na lang siyang makita ang labi nito. Nang malaman niyang may dinalang 2 bangkay sa Tahuna Funeral sa Commonwealth, nabuhayan siya na loob. Sinamahan namin si Jonathan at ang kanyang mga kaanak sa funeraria. Pero nabigo kami. Wala ang asawa ni Jonathan na si Jessica doon, maging ang isa pa niyang anak. Umaasa siya tumihingi ng tulong. Sana kahit ang mga labi ng kanyang asawa at anak, huwag sanang ipagkait sa kanya ng nangyaring trahedya. Katatibay nakatutok 24 oras. Samantala, marami pong taga Rojas District sa lungsod pa rin ng Quezon ang naipit o natrap sa bubong ng kani-kanilang mga bahay at yan ay dahil sa lampas taong pagbaha. Wala silang magawa kundi maghintay na lang ng mga magliligtas sa kanila. At nakatutok po doon sa Rojas District Wide, si Julius Segovia. Julius. Mike, hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin ngang patid ang buhos ng malakas ng ulan sa bahaging ito ng Barangay Rojas District sa Quezon City. Kaya naman hindi pa rin umuhupa ang halos lampas taong baha sa ilang bahagi nga ng barangay. Buka na pa lang ng Rojas District, may babala na. Di na raw nadadaanan pa ang tulay papuntang E. Rodriguez. Pagdating sa lugar, ito na ang inabutan namin. Hindi na halos makita ang tulay. Nagpang-abot na sa tubig ilog. Ang ilang sasakyan, nalubog na. Dito na kami nilapitan ni Mang Zoro. Natrap daw ang kanyang pamilya sa bubong ng kanilang bahay. Ako hindi na ako nakauwi dahil pinabili lang ako ng barbecue ng misis ko eh. Mababaw pa lang hanggang dito nung umabot na sa liig, hindi na ako nakatawid. Umatras na uli ako. So sino-sino mga naiwan? Isang residente pa ang nagkusang lumapit sa amin. Pinatuloy kami sa rooftop ng kanilang 4-story building. Sa tuktok, kitang halos nabura na ang ilang lugar sa Rojas District. Lampas tao ang baha, partikular sa Gumamela Street. Marami sa mga naiwang residente, nasa kanika nilang mga bubong pa. Ang ilan sa kanila, panayang kaway. Tila naghihintay ng saklolo. Nahinto raw ang rescue operation dahil nabutas ang nag-iisang rubber boat ng barangay. Kaya ang ilan sa mga residente, kusa nang gumawa ng paraan para mailigtas ang kanika nilang sarili. Naglatag sila ng lubid na naging gabay nila para makatawid sa mataas na lugar. Nagpapatuloy ang rescue operations ng Quezon City Police doon sa mga residenteng naiwan pa doon sa kanika-nilang mga bubong, partikular doon sa may Gumamela Street. Ngayon, dahil nga nagka-problema yung isang rubber boat ng barangay, gumawa na lang sila ng paraan. Ito nga yung makeshift na balsa na yari mismo sa drum ng tubig. Kaya lang, videoan pala yan. Maganda. Isa sa mga na-rescue, si Cara Labog. Kasama ang kanyang 2 anak, nanginginig pa sa ginawang mga bata. Kagabi pa raw kasi sila naghihintay ng saklolo sa bubong. Yung baha po kasi kagabi, bumaba na, kaya nung tumaas na naman ulit. Tapos kasi hindi tumitigil yung ulan. Pati ang mga alagang baboy, inilikas sa lampas taong baha. Medyo nahihirapan yung rescue team na magsagawa ng paglilikas nga sa mga residenteng naiwan doon sa kanilang mga bubong dahil hanggang sa mga oras na ito, sobrang lakas ng buhos ng ulan. Oo, nakakamper dahil ang lakas ng current no? Delikado po dahil tatama po tayo sa mga bubong, tatama tayo sa mga at tumataob po yung man-made natin na rubber boat. Na hindi na kailangan hintayin ng tubig na tumaas. Mulat-mula, walang ginawa ang barangay kundi palalanan sila. Ginagawa namin yan, mulat-mula. For the last 8 years na kami ang nakaupo barangay official dito. Sa gitna ng rescue operations, lumapit sa news team si Jack Diacosta. Nag-aalala siya sa 4 na anak na naiwan sa kanilang bahay. Sa loob ng Gumamela kasi maraming pamilya nandun pa sa bahay nila na sana mai-survive sila.
maligtas sila. Lalo na yung mga anak ko kasi maliliit pa yun eh. Isang 2, isang 4, isang 11. Tsaka isang yung nag-aasika sa kanila yung pinaka 19 years old. Aminado ang mga rescuer. Hirap silang ilikas ang mga naiwan pang residente. Bukod kasi sa taas ng tubig at malakas na buhos ng ulan, masisikip din daw ang eskinita. Nagkakasya lang din daw sila sa paggamit ng makeshift na balsa. Kanina nga, mismong mga pulis na nag-rescue, nahulog sa sinasakyan nilang balsa. 5 kalye sa barangay ang nalubog sa baha. Higit 2,000 pamilya ang apektado. Kasalukuyan silang nanunuluyan sa simbahan at covered court. Damit, tsaka pagkain. Sa mga gamot po sa mga bata kasi sinisipon, inuubo. Humihingi kami ng tulong dahil kagabi pa hindi na kami nakakain dahil baha po kami. Mike, ang latest info natin mula sa barangay captain nga ng barangay Rojas District dito sa Quezon City, halos 200 residente pa raw yung hindi nila naililikas hanggang sa mga oras na ito. Kaya ang panawagan nga nila, sana raw ay maabutan sila ng rubber boat para nang sa gayon ay mapabilis ang rescue operations. Yan muna ang latest mula pa rin dito. Balik sa'yo, Mike. Kamusta ang baha dyan? Tumataas pa ba o nananatiling pareho lang o sana naman ay umuupa na? Actually, Mike, dahil nga walang patid pa rin yung buhos ng ulan, imbes na humupa ang baha, lalo itong tumataas, Mike. Ako naloko na. Okay, maraming salamat, Julius Segovia. Samantala, nakapangingilabot ang tindi ng pagbaha sa Rodriguez sa lalawigan ng Rizal, kung saan libo-libong pamilya ang apektado. Hindi malaman ngayon ng mga rescuer kung sino ang uunahin ilikas. Ang problema pa, kulang sila sa tauhan at kulang sila sa kagamitan. Nakatutok si Dante Perelio. Abot bubong ang bahang gumising sa mga residente ng Kasiglahan Village sa Rodriguez, Rizal nang bumigay ang riprap at umapaw ang katabi nitong ilog bandang alas 5 ng madaling araw kanina dahil sa walang patid na pag-ulan. Tinatayang nasa 20,000 pamilya ang apektado. Maraming bahay ang nawasak matapos lamunin ng rumaragas ang baha. Pati ang mga sumaklolong rescuer di magkamayaw sa dami ng humihingi ng tulong. Na kasi siyang nasa bubong. Naikwento pa niya sa GMA News ang kanyang sinapit bago tuluyang nawala ng malay. Ang lokal na pamahalaan ng Rizal. Dante Perelio, nakatutok, 24 oras. Tumungo po naman tayo ngayon sa North Fairview. Naroon si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, tulong ang hiling ng mga residente matapos kang magiba ang kanilang mga bahay nang umapaw ng tubig sa Tulyan River dito sa North Fairview sa Quezon City. Nilamon ng tubig ang Atherton Bridge sa pagitan ng North Fairview at Barangay Santa Lucia sa pagragasan ng tubig sa Tulyan River matapos umapaw ang Lamesa Dam na di kalayuan sa barangay. Sa lakas ng agos ng tubig, tinangay ang mga bahay sa gilid ng ilog. Marami raw sa mga residente walang nailigtas kundi ang kanilang mga sarili. Sana matulungan kami nila kasi wala na kaming bahay. Asan na po yung bahay nyo? Naanod na. Wala rin ako naisalbang gamit kasi yun nga, tumaas na yung baha. Buti nga yung mga anak ko na ano ko pa eh. Wala rin yung asawa ko, nasa Makati nagtrabaho. Ang ibang residente, lakas loob na nangalakal sa gitna ng ragasan ng tubig. Ang mga lumulutang na nawasak na bahay, pilit na hinahabol upang pakinabangan ng mga parte nito. Marami rin ang nanguha ng mapapakinabangang basura, maging ang ibang rescue team na nagpunta sa lugar. Walang nagawa nang dumating ang puntong napakalakas ang agos ng tubig. Ang mga residenteng lumikas nasa clubhouse at chapel ng United North Fairview Homeowners Association. Tulong ang hiling nila. Eh kung ano-ano lang dyan, damit, pagkain, wala nga. Bati bigas namin naiwan, pati bag kung may pira, wala. Naanod yung bahay namin, sir. Wala po kaming nasalba. Kasi natutulog pa yung mga anak ko, nagulat kami, pinaano ko na lang, pinalikas ko yung mga anak ko dito agad kami. Ayun nga po ang ninanakit namin dahil hanggang sa kasalukuyan, wala po kaming nare-receive na tulong mula sa national or local government. Si Albino Aguilar, tutulong sana sa paghahakot ng mga gamit ng mga binahang kaanak. Pero sa gitna ng malakas sa ulan kanina madaling araw, tinangay ang kanilang best sa van na may plakang UFS 331. Ayun nga yung paglabas namin dyan sa labas, mga alas 6, wala na po yung sakyan. Gagamitin sana para iakot ng mga gamit dahil nga na sa baha. Paglabas namin, wala na yung sakyan. Sa Tulyan River pa rin, malapit sa Commonwealth Avenue, kitang-kita rin ang lakas ng agos ng tubig. Marami ring bahay sa gilid ng ilog,
kinain ng tubig. Marami rin ang lumikas sa residente tungo sa North Fairview Elementary School na ngayon naghihintay ng tulong. Sa may Palmera Home sa Barangay Santa Monica, mataas din ang tubig. Maraming rescuer ang dumating upang iligtas ang mga humihingi ng tulong pero nahirapan sila sa napakalakas na agos. Mel, sa mga sandaling ito nga ay napakalakas ng pag-ulan dito sa North Fairview sa Quezon City. Pero Mel, ang napansin ko lamang mula nung narito tayo kaninang umaga hanggang kaninang tanghali, yung tubig dito nga sa Tulyahan River, particular dito sa Atherton Bridge ay bumaba. Kanina kasi itong Atherton Bridge ay nakalubog hanggang Bewang, pero sa ngayon ay nakaangat na ito at nadaraanan na rin kahit paano ng mga sasakyan. Pero Mel, hindi pa rin dapat magpakakumpiyansa ang mga residente dito nga sa gilid ng Tulyahan River dahil sinabi nga ng Pag-asa na magkakaroon pa rin ng malalakas na pag-ulan hanggang bukas. At sa huling monitoring nga natin, Mel, sa Lamesa Dam na siyang nag-spill over dito sa Tulyahan River, ay sinabi sa atin nung nakausap natin doon na nasa 80.44 pa rin ang level ng Lamesa Dam. Kaya naman nag-overflow pa rin ito dahil 80.15 lamang ay nag-overflow na ang Lamesa Dam. Yan muna ang latest mula rito sa North Fairview sa Quezon City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Samantala, dito po naman sa Rojas District, kagabi ng alas 6 ng gabi, nag-umpisa ang pagtaas ng tubig sa Ilog Gumamela. Yan po yung ilog na inyo nakikita sa akin likuran na hanggang ngayon ay talagang lampas tao pa ang taas ng baha. Ang mga residente po ay sinabihan na kagabi na magsilikas. Subalit, merong ilan doon na hindi lumikas at nakitira na lang sa mga kapitbahay. Gaya ni na Aling Cora Baldorado. Kailangan na kami rin naman nag-evacuate kami dito kasi kaibigan ko po yung may-ari ng bahay. Gusto rin naman namin sana parehas kasi kung ano rin yung matanggap nila doon, matanggap din namin. Gusto kasi nila lumipat kami doon. Dito na lang kami mas malapit. Kaya ang gusto panawagan ng mga kasamahan ko, kahit konting tulong, mabigyan naman po kami. Nasa 30 families na kami. At katunayan nga po mga kapuso, kaninang hapon pa lamang ay nag-umpisa na ang aming pag-relief operations dito sa Rojas District. Ano po? Tayo nakapaglingkod sa 30 pamilya na narito mismo sa tabi ng aking kinalalagyan. Sila po ay galing diyan sa tabi ng ilog na inyong nakikita nga sa aking likuran na para maligtas ay nagsilipat na dito sa isang tahanan dito na merong mataas na bahay. Napakabait naman at sila ay pinatuloy lahat dyan. Mahigit 30 pamilya po silang lahat ngayon ang narariyan. Samantala, para po malagay nyo sa isip kung nasaan itong Rojas District na ito at ang aking kinatatayuan, ano po? Ito po yung ginagamit o binabagtas na shortcut papalabas dito po sa E-Road o sa E. Rodriguez Avenue. Kung manggagaling ng Roses Avenue, kakaliwa ka sa Scout Reyes, dire-diretso hanggang matumbok mo ang kalye kung tawagin po dito ay Umbel. Yan po ang kinalalagyan ko sa oras na ito. Isang kalyeng tuloy-tuloy pababa at tumutumbok diyan po sa ilog na yan sa aking likuran. Kung hindi po bahayan, ay mababagtas mo yan tulay na yan at dire-diretso kang sa Barangay Santo Cristo at Barangay Kalusugan, papalabas naman ng E. Rodriguez. Ang lahat ng mga residente dito ay nag-aantay. Kung nyo makikita, dito silang lahat nag-aantay na bumaba ang ilog dyan, ang tubig dyan sa ilog na yan. Sapagkat ko ikukumpara daw po sa nangyari nung Ondoy. Ano po? Ang sabi ng mga residente dito, oo nga, at parehong tumaas din. Umapaw din ang ilog. Subalit nung panahon ni Ondoy magdamagan lamang, wala na ang apaw ng tubig at normal na ang buhay nila. Hindi na maintindihan kung bakit ngayon ay wala pang senyales ng pagbaba o paghupa ng tubig sa ilog na yan. Mel? Ako po si Mel Chanco, nagulat sa inyo mula sa Rojas District. Mike? Mel, yung ilog na yung kinatatayuan mo yan, yung taas niyan, nag-uulan pa kasi dyan sa kinaroroonan mo,
Patuloy bang tumataas pa yan? Pabugso-bugso, Mike. Ha? Patuloy pa bang tumataas yan? O sana naman eh. Pabugso-bugso. Pabukso-bukso ulan. Patuloy pa bang tumataas yung ilog? O bumababa na yung tubig dyan? Wala nga daw, hindi nga daw nila nakikitaan ng senyales na ito'y bumababa eh. Patuloy na tumataas ang tubig dyan sa ilog. Ako yan, kitang-kita namin. At sige Mel, balik ka mamaya. At samantala mga kapuso, mula sa mga rubber boat hanggang sa mga tinatawag na amphibious vehicle ang ginamit ng mga rescuer para ilikas ang mga binaha sa E. Rodriguez Avenue at sa Araneta Avenue sa lungsod pa rin ng Quezon. Hindi naging madali ang rescue operation. Ang dahilan, ang matinding agos. Naritong pagtutok ni Emil Sumangil. Tatangkain sana naming tawirin ang Araneta Avenue, pero pagsapit pa lamang namin ng E. Rodriguez, mistulang nabura na ang kalsada at hindi nakakayanin ang aming sasakyan na makaraan pa. Pinahintulutan kami ng Coast Guard na sumampa sa rubber boat nila para madokumento ang rescue operation. Nakapenetrate ang rescue team sa bahang lagpas tao na raw, pero dito namin nakita na ang rescue operation hindi naging basta-basta. Ang humihingi ng saklolong lalaking ito ang una nilang ililigtas. Itinulak siya ng puwersa ng tubig mula sa butika kung saan daw dapat ito pupunta. Narito ang aktual na rescue operation. Abot-abot ang pasalamat ng lalaki. Opo. Meron sana akong bibilin sa ano eh. Sa... Oo. Saan nyo nakuha to? Dito lang sa ano. Sa bahay na yan. Apat na dalagitang na-trap sa loob ng lumubog na bahay ang sunod na ililigtas. Pero dahil sa lakas ng agos ng baha, hindi rin naging madali ang lahat. Relax. Wag mo na. Hoy, konti mo na. Relax. Anon. Payong, wala na payong. Payong! Mike! Ay, sige. Ano oras po tumbakas ng tubig? Mga 6 po nakatali. Di kalayuan, ganito naman ang sinapit ng mahigit sa 10 sasakyan. Lumubog sa paradahan. Relax lang. Meron yan, nakatayo siya. Walang tao. Wala, sinisipat ko. Kasama ang ambulansya ng isang pagamutan. Ang taxi na ito nakasubsob ng lumubog. Galing po yan, sir. Galing sa ospital. Muling itinuloy ang rescue operation. Pwede sila sa mga evacuation center. Opo. Kaso mas iniintindi nila yung kanilang bahay, gamit. Pero maya-maya pa, tumama sa nakusling bakalang rubber boat kung saan kami nakasakay. Sumingaw ang hangin at dito na nagpasya ang Coast Guard na suspindihin muna ang operasyon. Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue. Sakop pa ito ng Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Hindi ganoon kadali yung isinasagawang rescue operation ng Philippine Coast Guard maging nitong Philippine Navy. Dahil bukod sa walang tigil na buhos ng ulan, pataas ng pataas yung tubig baha kung saan nagpupunta yung rescue team para iligtas yung mga kababayan nating apektado. Higit sa 1,000 pamilya rito sa Barangay Damayang Lagi ang tututukan ng rescue and relief operation. Bagay na hindi magiging madali para sa mga kinauukulan. Ngayon lang sila nagpaparescue kung kailang nalalim na. Actually, pang-apat na boat na rubber boat ng Philippine Navy ang nabutas sa isa sa Coast Guard. Catch basin to eh. Umingi lang po kami ng tulong sa mga kay Mayor ng mga gamit ng mga tao. Gumamit din ang Philippine Red Cross ng amphibian vehicle. Pero dahil sa lakas pa rin ng current, hindi nito kinaya na basta-bastang makapasok. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pwede na pong madaanan ngayon ang North Luzon Expressway, ang daang nag-uugnay sa Metro Manila sa mga karatig probinsya sa Central at Northern Luzon. Pero kanina, dahil sa dami ng ulang hatid ng habagat, lubog ang ilang bahagi ng NLEX. Nakatutok si Michael Fahatin. Palabas pa lamang ng Maynila patungong norte, kalbaryo na ang sumalubong sa amin papasok sana ng North Luzon Expressway. Maaga pa lamang hindi na madaanan ng NLEX mula sa Balintawak.
Sa Mindanao Avenue naman, natatagos sana sa NLEX Valenzuela, ito ang sumalubong sa amin na kinailangan naming lampasan. Tulad sa mga motoristang tinitimbang kung kakayanin suungin ng kanilang sasakyan, halos pasukin na ng tubig ang aming crew cab sa hanggang baywang na baha. Tanging mga bus at truck lamang ang nangahas na pumasok. Pero matapos naming makatawid, pinigilan naman kami ng mga otoridad na pumasok sa NLEX Mindanao Valenzuela exit. Di na raw passable ang bahagi ng NLEX Mapulang Lupa. Ano, sarado? Sarado? Lubog yung Valenzuela natin, tsaka yung Balintawak. So, NLEX, negative na? Opo, negative na po. Nag-advise na ba kayo sa ano? Nag-advise na po. Salamat. Sige po, sir. Napilitan kaming dumaan sa bahaging ito ng Mapulang Lupa sa Valenzuela, kung saan sinasabing umapaw ang ilog na nakadagdag sa pagtaas ng baha. Sinundan namin ang truck na ito sa pagsuong para makabawas sa dulot nitong alon. Pero nang marating ang bahagi ng NLEX sa Malinta, ito ang tumambad sa amin. Nawala na ang daan ng expressway at tila napalitan ng lawa. Ang southbound lane hanggang leeg ang baha. Ang northbound lane naman hanggang dibdib. 2 kotse ang napalahaw. Ang ilang motorista lumangoy na. Itong NLEX, gaano kalalim yung sinulong nyo kanina doon? Hanggang dito po sa may kilikili. Dito na halos. So, walang sasakyan na pwedeng dumaan dyan, sa tingin nyo? Hindi pwede kasi... Kahit truck, no? Opo. Kahit truck. Anong gano'ng oras umakit ang tubig na ito? Hindi ko po alam kasi Saan ka galing ngayon? Saan ka galing? Doon ka sa kabila. Doon sa... Mapulang Lupa. Mapulang Lupa. Tumawid ka lang dito. Dito ka pa tumawid sa may NLEX, ha? Hindi. Punta sana kami doon kasi nasira yung pader ng NLEX. Nasira dahil? Sa baha. Nagiba? Parang eksena lang sa pelikula, ang mga tao parang mga evacuee na dikit-dikit na tumatawid. Ang iba, nakakapit pa sa mga fencing para di matangay ng tubig. Ang dami ng mga nakapila sa sakyan na naghihintay na hulupa ang tubig, halos di mo na makita kung saan nagtatapos. Pero nang ibabaw pa rin ang likas na pagiging matulungin ng mga Pilipino. Ang vendor ng saging na ito, kahit lugi na sa kanyang negosyo, nakuha pang magbigay sa mga na-stranded. Kunting kita, parang isang bag sa presyo na masama tulong mga tao lang. Mabenta lang din, ano? Opo, para maubos lang to. Para makatulong mga mahirap, minsan pa may sobra-sobra, pamimigin ng mga tao rin. Buti pala ang kalooban mo. Ganyan na lang daw, pinagdaanan ko rin po yung boss. Bandang hapon ang mga nais na makauwi tulad sa mga empleyadong nakapasok na sa kanilang mga trabaho bago pa ipahayag na kinansela na ng gobyerno. Saan na po yung dalawa? Bulacan po. Bulacan, ano nangyari na? Wala po, kahit saan po kami dumaan, baha Baha, stranded na. Gano'n ba kayo saan dyan? Ako po, Laguna pa po ako galing. Laguna. Hindi mo pa na yung abiso na magkakaroon ng mga ulan? Kailangan po kasi kanina sa report. Kailangan po kasi mag-report dun sa trabaho kanina. Ganun ka. Hindi rin sinabi na kasilado. Late na, no? Late na po nasabi. Nakakuha ng pag-asa mula sa mga driver ng truck na ito na kayang lumusong sa baha at malugod silang isinakay kahit paunti-unti. Kahit di magkakilala, agad na nakaramdam ng malasakit sa isa't isa. Pwede sumakay hanggang Pampanga ata sila eh. Pwede siguro. Pero sa likod na, puno na yan eh. Kaya lalayan niyo muna yung babae, pare. Kaya lalayan doon. Kaya, si nanay. Sige mo, opo. Hindi naman po, Ang pogi mo, pare, ingat ka dyan, ha? Michael Padre Nakatuto, 24 oras. Samantala, mahigit 150 pamilya ang inilikas sa bayan ng Masantol sa Pampanga na ngayon ay nasa ilalim na ng state of calamity. Nakatutok doon live si Trisha Zafra. Trisha? Mel, hindi halos humihinto ang pag-ulan dito at kaya naman tuloy-tuloy din ang pagtaas ng baha, hindi lamang dito sa bayan ng Masantol sa Pampanga kundi sa buong lalawigan, dahilan para ideklara na ang state of calamity para sa buong Pampanga. Dito pa lang sa bayan ng Masantol, Mel, mahigit 30,000 individual na ang apektado ng pagbaha at umakyat na rin ang bilang sa 221 pamilya ang inilikas.
Buong bayan ng Masantol lubog sa baha dahil sa walang tigil na ulan. Mahigit sa 150 pamilya di makauwi sa kanilang mga bahay. Si Aling Gemma kasama ang 4 pang pamilya sa simbahan nakahanap ng saklolo sa kasagsagan ng pagtaas ng tubig. Naglikas po kami dahil gawa ng mga bata. Bata lang po nililigtas namin kung kami kaya namin pong matanda eh. Lumubog na rin po yung taas namin. Kaya po no choice po kami. Kaya po nakiusap po kami sa kapitan namin na dito muna po para samantala. Nailigtas man ang mga bata sa panganib ng lumaragas ang tubig, sakit naman ang kalaban nila ngayon. Para mairaos ang naglalamig na mga sikmura, sakita muna sa mga basurang tangay ng baha sila umaasa. Yung pong pagkain, kahit paano po, yung mga kasama namin, kung sinong makakakumita, salo-salo po kami magpapamilya. Ano po yung ginagawa nila para kumita ng pagkain? Ay, yung asawa ko po, ng bote, namumulot ng plastic, namimili. Ganito rin ang sitwasyon ng mag-anak ni Aling Teresita Lopez. Swerte na kung makatanggap sila ng rasyon sa evacuation center. 18 ang apong inaaruga niya roon na nagkakasakit na rin. Ayun, sa semento lang nga kami natutulog. Kaya siguro nuubo yung mga bata. Sa karton lang yung iba. Nakakarton lang kami, kawon. Sinubukan daw umuwi ni Aling Teresita kahapon kasama ang mga apo, pero napaurong sila sa laki ng baha. Nananawagan ng tulong ang mga taga-Masantol. Hindi nila tiyak kung hanggang kailan daw ang ganito kahirap nilang sitwasyon. Tinakaraan na taon po, dun sa eskwela naman po kami nanirahan. Gano'ng katagal ba? Isang buwan po kami. Isang buwan. Hindi naman po kami umangad na kung ano pong kusang ibigay sa amin, ilang po tatanggapin namin. Malaking na po sa amin yun. Nagdeklara na ng state of calamity sa Masantol. Paano sila makakapaghanap buhay? Lubog. Halos yung 26 barangays namin, halos underwater po. Kaya pasamantala po, bibigyan namin ng mga relief ito. At saka, pasamantala naman yun. At saka yung mga may sakit, kakakausap po ng municipal health officer ko, magpapadala po ng gamot. Bukod sa relief goods, hiling ng lokal na pamahalaan, matulungan sana sila para maisaayos ang daluyan ng tubig palabas sa ilog. Yung aming bayan talagang catch basin ito. Ito talagang kailangan ng malalayman ang ilog. Desilted na Mel, pagkain, gamot, kumot, banig at mga kulambo, yung ilan lamang sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga evacuees dito sa Masantol, Pampanga. Mel? Trisha, yan bang katayuan ngayon dyan? Yan ba pangkaraniwan na dyan sa Masantol? Sapagkat sabi nung local government catch basin yan, taon-taon ba ganyan dyan? Bakit parang ngayon ko lang naririnig na grabeng-grabe dyan sa Masantol, Pampanga, Trisha? Ayon sa mga residente rito, Mel, taon-taon na raw nila itong nararanasan. Yung isang evacuee na nakausap natin kanina, ayon sa kanya, September last year daw, naranasan din nila yung ganito kagrabe o ganito kalalim din na pagbaha na umaabot pa nga raw sa lampas tao. Ang sabi pa nga niya ay 7 dangkal na nga lang daw noon mula sa kanilang kisame yung tubig, kaya napilitan silang lumikas. At alam mo ba, Mel, kung gaano katagal nga silang nasa evacuation center, 1 buwan, malamang hindi lang siguro masyadong napapansin o siguro nagiging inaccessible itong lugar sa tuwing babahain ng grabe. Kaya siguro medyo ngayon lang natin naririnigan na ganito pala kagrabe dito sa bayan ng Masantol sa tuwing ganito kasamaang panahon, Mel. Trisha, napapag-usapan naman sa mga panahon. Alam mo ba, bumuhos ngayon dito sa Roas District ang napakalakas na ulan. Ako ay magpapasalamat na sa iyo, Trisha Safra. Susunod, ang mga pinakasariwang balita sa pagbaha, pati na sa pagliligtas ng mga nasalanta. Tututukan pa natin. At tignan nyo naman yan, umulan man o bumaha, tuloy ang kasalan. Ito ang 24 oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Napakarami na nagtatanong kung bakit ganito kalakas ang ulan na ating nararanasan gayong wala namang bagyo. Alamin natin mula sa ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mike,
Kakaiba ang panahon na nararanasan natin ngayon. Sa loob kasi ng 50 taon, wala pang naitala ang pag-asa na ganito kalakas at katagal na pagulan na dulot lamang ng hanging habagat. Inuulit ko po, walang bagyo ngayon sa Philippine Area of Responsibility. Ang nagpapaulan ngayon sa buong Luzon at maging sa ilang bahagi ng Visayas ay ang hanging habagat na pinalalakas naman ng isang tropical storm. Ito ay may pangalang Haikui na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At base nga sa storm track ng Weather Central, Mike, inaasahang maglalandfall itong si Haikui sa mainland China ngayong gabi. At para pansinin natin, Mike, yung ating wind arrows. At dito sa ating wind arrows, makikita natin na may lakas pa rin itong bagyong si Haikui na hatakin itong hanging habagat. Ito yung araw na nakikita ng Martin, Mike, na tuloy-tuloy doon na pumupunta sa sentro ng bagyong si Haikui. Kaya patuloy yung pagulan. At dito sa Metro Manila, nakataas pa rin yung red warning signal. Ang ibig sabihin niyan ay patuloy na makakaranas ng matinding pagulan ang NCR sa susunod na mga oras. At kaya po, babala sa ating mga kapuso ay yung pong mga naninirahan sa mga mabababang lugar at sa tabi ng ilog, dapat po ay lumikas na kayo. At base sa 5-day forecast ng Weather Central, Mike, magpapatuloy pa rin ang masungit na panahon hanggang Huwebes. Pero pagdating ng Biyernes, Sabado at Linggo, inaasahan natin na unti-unti nang hihina yung hanging habagat dahil na rin sa paghina nitong bagyong si Haikui na tatama nga sa Central China. Mang Tani, napakaraming mga kababayan natin, lalo na dito sa Kalakhang, Manila at yung mga karatig na lugar, na ito na naman, naalala na naman at binabangungot na naman ang bagyong Ondoy sa tindi ng mga pagulan na gaano, itong tanong na marami, gaano ba karami ang binabagsak na ulan itong habagat ngayon kumpara nung kay bagyong Ondoy, Mang Tani? Mike, nung nagpaulan ng bagyong Ondoy noong 2009, yan ay Setyembre, ang naitalang dami ng ulan sa loob ng 24 oras, ito yung ginagamit kasi ng Pag-asa mula alas 8 ng umaga hanggang sa susunod na kinabukasan alas 8 ng umaga, umabot ng 455 millimeters. Ito ay naitala dyan sa Pag-asa Station sa Quezon City. At kanina nga, habang simula naman ng alas 8 ng umaga kahapon hanggang kaninang alas 8 ng umaga, nakapagtala rin yung Pag-asa Station dyan sa Quezon City ng dami ng ulan na 323.4 millimeters. At yan ay sa loob ng 24 oras. Ngayon, ang nakita natin, ito ngayon, 323 versus 455 ng Ondoy. Para makita natin kung gaano ba karami yun, tingnan natin yung normal rainfall ng Maynila para sa buwan ng Agosto. Buong buwan yan, 30 araw, 504.2 millimeters. So, ibig sabihin niya, simula kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga, halos kalahati ang ibinigay na ulan sa loob lamang ng isang araw na dapat ay tanggapin natin sa loob ng 15 araw. Kaya umaabot ng mahigit 125 millimeters yung daming ulan na ibinuhos yan ng habagat. At base nga sa forecast ng Weather Central, Mike, hindi pa natatapos yung ating kalbaryo. Dahil dito sa mapang ating tinitingnan, yung kulay pula na halos nakatutok dito sa Metro Manila, ito ay para ngayong gabi. Kulay dilaw, kulay pula, nandito sa Metro Manila, dito sa kanlurang bahagi ng Central Luzon. Ibig sabihin po niyan, matinding buhos pa ng ulan ang ating inaasahan at magtutuloy-tuloy yan, Mike, hanggang bukas. Kaya paalala po sa mga nakatira sa mga bahaing lugar, huwag na po nating hintayin na tumaas pa ang tubig bago tayo lumikas. At silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa buong Luzon. Kaya Mike, tuloy-tuloy yung maulang panahon, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi, sanhi po yan ng hanging habagat. At ganun din sa Visayas, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi, lalo dyan sa may Boracay, magkakaroon ng mga pag-ulan. Pero sa ibang bahagi po, asahan natin yung mas magandang lagay ng panahon. At dito rin sa Mindanao, meron ding mga pag-ulan pero hindi kasing tindi nung nararanasan natin dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mike? Maraming pong salamat, Mang Tani. Mr. Nathaniel Cruz, ang resident meteorologist ng GMA Network. Samantala, inuulit po namin yung sinabi ni Mang Tani. Kayo pong mga nakatira sa mga mabababang lugar at sa tabing ilog, magtutuloy-tuloy pa rin daw po yung ganyang klase ng pagulan ngayong magdamag.
Kaya kailangan huwag nyo nang hintayin tumaas pa ang tubig bago kayo lumikas. Malawakan din ang pagbaha sa lalawigan ng Laguna, pero hindi madaling kumbinsihin ang ilang mga nakatira na lumikas na, yung mga dapat lumikas. Mula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mike, isinailalim na nga sa state of calamity ang buong lalawigan ng Laguna. Ito'y dahil pa rin sa tindi ng pinsalang idinudulot ng mga pag-uulan sa 18 bayan dito. Papasok pa lang sa bayan ng Santa Cruz, baha na agad ang bubungad. Nang pasukin namin ang iba't ibang barangay, tila ilog na. Nadaanan namin ang mag-anak na ito sa gilid ng kalsada sa Barangay San Pablo. Basang-basa at nanginginig ng salamig ang lolang ito kasama ang kanyang mga apo. Kusa na raw silang lumikas dahil hanggang bubong na ang tubig sa kanilang bahay sa Barangay Palayan. Kaya kami. Kayo na mag-rescue sa inyo. Oo. Para dalhin kayo kahit sa evacuation. Opo. Kumusta na ho bang sitwasyon doon sa bahay ninyo? Nako, malapit ng lumubog, 2 dangkal na lang. Sabado pa raw na mag-umpisang bumaha dito sa Barangay San Pablo sa Santa Cruz sa Laguna. Pero ngayong araw lamang daw lumala na umabot na hanggang dito sa kalsada ang baha. At dahil inaasahan pa ang pagtaas ng baha, dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, tuloy-tuloy pa rin ang paglikas ng mga nakatira rito. Kaya kahit delikado, sinusuong ng mga taga rito ang ulan at baha, makaalis lamang bitbit ang kanilang mga gamit. At dahil hindi na umuubra ang mga tricycle at iba pang sasakyan, bangka ang gamit nila. Peligro din ang inabot ng Barangay San Roque, Cuyap at Landayan ng bayan ng San Pedro. Mula tuhod hanggang lampas tao na ang taas ng baha. Hanggang gano'ng kalalim? Hanggang dito po. Doon? Talaga? Yung dulo Malalim kasi doon. Dulo sa dulo po, mas malalim po, lampas tao. Lampas tao pa. Karamihan sa mga bahay lubog na sa baha. Kaya dito na sa covered court ng Barangay Landayan nagpalipas na magdamag ang ilang residente. Mataas na po ang baha po eh. Ngayon lang nilang po ito naranasan? Nung undoy po. Pero merong ilan na kahit anong delikado at pilit ayaw talagang lumikas. Wala po kami malipatan, ma'am. Sa plaza, yung dun muna? Marami na ho kasing tao doon eh. Mahirap na, may mga gamit kami. Paano yung mataas yung tubig? Maglagay na lang kami ng papag sa loob. Ayaw din lumikas na mag-anak na ito, kaya sa gitna ng ulan, abala sila sa paggawa ng hagda na gagamitin daw nila kapag lalo pang lumala ang baha. Para saan po yan? Kailangan para makapasok sa bahay dahil kapag hindi makakadaan sa pinto, kaya sa bintana dadaan. Kaya ang mga barangay official, abala na rin sa kanilang balsa kung sakaling kailanganin. Tuloy-tuloy naman ang pag-rescue sa iba pang residente sa Barangay Cuyap. Yung iba ay ayaw kusang lumikas. At nung nanawagan ng ating mga kapitan dito sa Barangay Landayan, ay ayaw. Ngayon, tumatawag na sila ng saklolo para magpakuha doon. Hindi bangka na kung gagamitin. Hindi lang po ito tubig galing sa Laguna Lake, kundi yung baha galing sa taas. Alam mo Mike, simula na mag-umpisa tayo mag-ikot sa iba't ibang bayan dito sa Laguna, abay talagang literal na hindi tayo nakaranas man lamang na maayos sa panahon. Ibig sabihin, talagang simula kanina madaling araw hanggang sa mga oras na ito, talagang bumubuhos ang ulan. Mabuti nga sa mga oras na ito, actually Mike, humina na ito kung ikukumpara sa mga ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Kaya naman, yung bahang ating pong nasaksihan kanina, yung kapapalabas lamang natin, we understand, lalo pong tumaas yan dahil yun nga, dalawa ho nga ang nagpapalala ng sitwasyon, yung pag-apaw ng lawa nga, yung Laguna Dibay, at ito nga na halos walang tigil na pag-uulan. At ang sinasabi nga ng mga otoridad dito, Mike, sa oras na ito pa lamang nag-uumpisa na unti-unting bumaba ang mga tubig mula sa bundok papunta dito sa Laguna, kaya naman 24 oras na rin silang nakatutok. Ito mga otoridad mag-iikot dahil hanggang sa mga oras na ito, simula kahapon pa, ay walang tigil ang kanilang isinasagawang rescue operation. Mike? Maraming salamat Marisol Abduraman. Sa West Fairview naman, sa Quezon City, ilang residente ang naglakas loob na sumuong sa baha.
para masagip ang kanilang mga kapitbahay. Sa dasal naman, kumakapit ang ilan sa mga na-trap. Nakatutok si Cedric Castillo. Yes, Mel, tinatayang 50 pamilya ang natrap sa kanilang mga bahay nang rumagasanga ang baha dito sa may barangay Santa Lucia sa West Fairview sa Quezon City. At kanina nasaksihan din natin ang paglalakas loob ng ilang mga residente para sagipin ang kanilang mga kabarangay. Gamit ang mga lubid, salbabida at kahit ano pang pwedeng palutangin, sinuong ng ilang residente ng Sitio 7 ng Barangay Santa Lucia sa West Fairview, Quezon City ang hanggang dibdib na baha para sagipin ang kanilang mga kalugar. Aabot sa 50 pamilya pa raw ang natrap sa kanilang mga bahay, pero bahagyang nabulilyaso ang rescue mission nang magkabuhol-buhol kasi ang gamit nilang lubid. Si Lola Emmy walang magawa noon kundi magdasal para sa mga kaanak na hindi agad nakalikas. Yung apo ko tsaka anak ko nandyan, ngayon di pa nakalikas, wala ba kayong boat? Yun sabi ko nga. Humingi akong tulong dahil nasa bubong sila. Ano sir yung ginawa nyo dito kanina doon sa lubid? So, tinawid namin yan, pagpunta ron sa kabila ron. So hanggang dulon-dulon ng kalye, kasi doon yung pinakamalalim na parte. After nung undoy, hindi na nagkaganito? Hindi na. Pero ngayon lang talaga, ulit na ulit to. So anong naging reaksyon nyo ng mga residente nung kaninang umaga? Mga 4 o'clock pa lang ng umaga, talagang biglang kalahating dangkal, sa dangkal, biglang-bigla. Habang patuloy ang paglikas sa mga residente, siya namang pagragasan ng kulay putik na tubig. Ang ilang bahay, tanging mga bubong na lang ang kita, walang tigil ang buhos ng ulan. Mag-aalaunan ng tanghali, dumating ang isang rescue team at rubber boat. Muntik agad mabulilyaso ang rescuers nang tangayin ng alon ang kanilang bangka. Umantabay na lahat ng rescuers, naghihintay kung sino at ilan ang unang masasagip. Patuloy din ang rescue efforts ng mga sibilyan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa command post ang rubber boat, pero wala raw ni isang residenteng sumama sa kanila. Mataas na talaga, as in mataas na. Kanya lang problema yung mga bata. Ayaw nila bitawan yung mga anak nila. Sama-sama raw sila. Pipilitin nyo ba yun, sir? Napipilit namin, kukunin namin yun mismo. Maya-maya pa, isang residente naman ang na-rescue ng mga sibilyan gamit ang pinalutang na styrofoam. Yung mga kapitbahay nyo, napansin nyo, sir, doon sa lugar nyo kung ano yung sitwasyon nila? Hindi, okay naman po sila sa kanya-kanyang kanya-kanyang ligtas na lang. Bali kami, kaya nandun naman ako sa amin, binabantayan ko yung yung bahay namin. Kamusta po yung mga kaanak nyo? May mga apo, anak? Wala na po dito, nasa ligtas na po. Isinama ang GMA News ng Philippine Navy sa actual rescue sa loob ng Sitio 7. Kitang-kita ang pinsalang dulot ng pagbaha. Nakunan pa namin ang mga residenteng nasa bubong, nag-aabang na masagip. Sa ikalawang batch ng mga na-rescue, halos na puno ang rubber boat. Ilan sa kanila, mga bata, kabilang na ang sanggol na ito na binalutan ng tuwalya. Gulat ang mga taga-barangay Santa Lucia sa biglaang pagtaas ng tubig. Giit naman ang mga kawani ng barangay, paulit-ulit daw nilang binalaan ang kanilang mga kababayan. Siguro mag-isang linggo na rin hanggat nung hindi tumitila yung ulan. Panay ang abiso namin sa kanila na meron kaming ginawa mga marker doon sa pader na sakaling yung tubig pumunta sa level na ginawa namin, maging alerto na sila. Mel, as of 6 p.m. ay 68 o 68 residente na ang na-rescue ng Philippine Navy. Maliit na bilang daw ito kumpara sa mga inaasahang na stranded pa sa kanilang mga bahay. Sa ngayon ay wala na rin kuryente dito sa lugar. Samantala, mahigit 1,000 pamilya naman mula sa West Fairview pa rin ang kasalukuyang nasa evacuation centers sa ngayon. Mel? Sa makatuwid, Cedric, yung mga na-rescue kanina dinala sa evacuation center, ganoon ba, Cedric? Yes, Mel, merong ilan sa kanila na dumiretso na doon sa evacuation centers. Samantala nga, napag-alaman natin yung mga bata na nakuha na natin ng video kanina ay idiniretso doon sa mga pinaka-available, pinakamalapit na mga health centers para agad matugunan yung pangangailangan ng mga bata, Mel. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Susunod, ospital na binaha noon ng Bagyong Ondoy, nalubog na naman. Underpass sa lungsod ng Maynila, nagmistulang ilog, may naliligo pa, may nagdiving pa.
Pag-iisang dibdib ng siyam na magsingiro, tuloy sa gitna na masungit na panahon. Yung mga ninong at ninang, nakabota. Tututukan natin sila sa pagpapatuloy ng 24 oras. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang compound ng UERM Memorial Medical Center na matatagpuan sa Santa Mesa sa Melunsod ng Maynila. Kung inyong natatandaan, nalubog na rin yung ospital na yan nung bagyong Ondoy. Yung mga sasakyan halos lumutang mula sa lungsod ng Maynila. Nakatutuklayin si Joseph Moro. Joseph. Mike, nilubog ulit yung UERM Hospital katulad nung nangyari sa kanila noong kasagsagan ng bagyong Ondoy, at sa mga oras na ito, ang ayon sa ospital ay nangangailangan ng pagkain at tubig ang ospital para sa kanilang mga pasyente at maging sa kanilang mga staff. Sa Aurora Boulevard sa may San Juan, malakas ang pagragasa ng tubig galing sa umapaw na San Juan River. Nilubog nito ang ilang barangay na nasa mababang bahagi ng kalsada. Ang mga rescue team galing sa lokal na pamahalaan sinusundo na sa kanilang mga bahay ang mga natrap na residente. Lampas tao na ang lalim ng tubig. Si akala namin uupa. Nung bandang huli ng mga umaga at madaling araw, umupa na siya, wala ng tubig. Ngayon lang umaga, yung talagang lumakas na. Aabot na yung sahig namin, yung second floor. Nandun na yung sa second floor namin, may tubig na eh. First time ba nangyari ba? Kasama ng Undoy. Undoy, ganun din. Ganun din kami ng Undoy. Ganito nakalalim yung baha dito sa may Aurora Boulevard, ano? At pupunta natin yung UERM kasi sinasabi is medyo naabot na ng baha yung emergency room. Ngayon, kung makikita nyo sa inyong kaliwa ng inyong mga screens ay yung mga sasakyan na nakapark dito sa may hospital ay abot na rin. So medyo malakas yung current, no, sa ilalim. Yung tubig galing daw yan sa ilog dito malapit sa may Aurora Boulevard. Pagdating namin sa ospital, ito ang tumambad sa amin. Halos hindi mo na makita ang emergency room dahil lubog na ito sa baha. Umaga pa lamang daw ay nilamon na ng baha ang emergency room. Naagapan namin lahat ng gamit, itaas na namin. Yung ibang mga pasyente? Doon naman, ayos naman sila. Third, fourth naman sila. Ang compound ng mistulang isang lawa na, lubog ang cafeteria, at ilang mga opisina sa ground floor. Sa labas ng compound, tambak ang mga sasakyang binaha. Parang naulit nga lamang ang nangyari sa UERM noong 2009 nang bahain din ito sa kasagsagan ng bagyong Ondoy. Basag yung salamin. Bakit nabasag? May mga pumasok ng mga tindahan doon. Nakaanod dito eh. Pero may ilan pa ring walang choice kundi suungin ang baha dahil may pasyente sila sa ospital. Wala namang puknat ang ulan kaya ang tubig lalong lumakas. Ang mga residenteng ito nagtali na ng mga salbabida para magamit sa rescue. Ang mga na-rescue naman ay dito sa San Juan Gym dinala. Lampas 300 pamilya ang nagsisiksikan ngayon sa gym. Kulang sa pagkain, damit at pansapin na matutulugan lalo na para sa mga bata. Wala kaming kumot, ito lang sa pinamin. Kumot at saka mga lumang damit. Mike, ibigay lang natin yung sitwasyon kanina, no, sa may ibang bahagi ng Maynila, no. Yan yung sa Magsaysay, medyo hindi na yan nadadaanan ng mga sasakyan, at kahit nga yung mga medyo matataas sasakyan ay magkakaproblema na rin. Ito naman ay sa may Nagtahan kaninang mga bago mag-alas 6, mataas na rin ang tubig baha dyan. At ito naman yung papasok ng papuntang Malacanang Palace, lubog na rin yan. Yung isang creek dyan ay halos kapantay na noong kalye. At dito sa may University Belt, kung saan malapit tayo nakatayo, ay lubog na rin yung ilang bahagi dyan. Dito sa may La Consolacion College at dun sa may bahagi ng San Beda College. Mike, sa Manala, meron tayong isang kababayan dito, si Mang Arnel Vicente. May gusto siyang sabihin sana dun sa kanyang asawa na baka nag-aalala sa kanya. Nanawagan ako sa asawa ko na huwag sila mag-alala dahil na-stranded ako dito sa Mindula. Okay. Salamat po. Alright.
Mike, yung sitwasyon dito no, sa may Menjola ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng medyo malakas na ulan at yung mga, ito yung nasa likod ko, yung recto at yung kaliwa nito ay papunta ng Lagarda. Yung mga kababayan natin na nagnegosyo doon sa pedicab ay medyo mataas yung charge nila, 100 to 200 pesos kada biyahe, Mike. Joseph, meron din tayong balita na pati UST Hospital, yung tinatawag na ground floor at yung malawak doon na ground sa UST, binahan na rin ng husto ngayong araw na ito. At Joseph, ang itatanong ko sa iyo, paano yung sitwasyon ng pagkain doon sa mga nandun sa loob ng UERM Memorial Medical Center, yung mga pasyente, mga tauhan at iba pa? Joseph? Paano yung sitwasyon nila, no? Yung sa UERM at saka yung sa UST Hospital? Una muna sa UERM na nangailangan na sila ng tubig at pagkain maging para doon sa pareho nilang pasyente at saka yun sa mga staff. Kasi kanina, no, Mike, mahirap talagang ma-access yung ospital na yan dahil nga halos aabot sa dibdib yung tubig baha. Yung kanina nga nating ilang mga kababayan na may pasyente dun sa ospital na yan ay nahihirapan na rin para makapasok dun sa ospital. Now, going to UST, may nakapagsabi sa atin kanina na yung tubig ay maabot na doon sa second floor ng UST Hospital at kailangan din nila ng pagkain at tubig para dun sa mga pasyente at Joseph, sa mga ospital. napapag-usapan natin pati yung campus sa USC, kung pwede natin ibalik yung kuha ng isa nating Hughes Cooper. May makikita tayong litrato na yung kanilang malawak na ika nga field dun sa kanilang campus ay parang isang, yan UST yan eh. Yan yung UST field, yung mga puno yata yun yung bandang Espanya. Tignan mo naman ang itsura, Joseph. Yan ang kalagayan sa UST. Okay. Joseph, kamusta naman ang ulan dyan? Mike, ganyan yung sitwasyon na nakikita natin sa maraming bahagi ng Metro Manila, ng Maynila. No? Kasi patuloy yung pagbuhos ng ulan at mga baha-baha na rin yung mga kali na nakikita natin dito, Mike. Yan bang pagulan na yan dyan sa Santa Mesa, Joseph? Tuloy-tuloy yan? O kasi sa mga ibang lugar, bubuhos, tapos tumitigil panandalian, tapos bumabalik. Yang ulan na nararanasan nyo dyan ngayon, tuloy-tuloy ba yan, Joseph? Huwag naman sana? Mike, I'm sorry, I can't hear your... Okay, yung ulan na yan dyan sa lugar ninyo. Tuloy-tuloy ba yan o tumitigil-tigil naman yung ulan na yan? Lumalakas, nakikita namin, Joseph? Mike, yung nakuha ko lang doon sa questions, no? Yung parang patuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan dito at yung maghapon na bale, yung tubig baha na ganyan yung level, no? Ang sabi sa atin dito ay mga bandang alas 9 ay nagsimula ng alas 8, alas 9 ay nagsimula ng tumaas yung tubig at hindi pa rin siya bumababa sa mga oras na ito, Mike. Maraming salamat, Joseph Morong. Matapos ang halos 3 taon, tila na ulit ang bangungot ng bagyong Ondoy na mga tiga Provident Village sa lungsod naman ng Marikina. Kung inyong lubog na naman po doon, kung inyong natatanda nung bagyong Ondoy, isa yon sa mga matinding tinamaan ng baha. Nakatutok doon live sa mga sandaling ito si Susan Enriquez. Susan, kamusta Provident Village? Mark, dahil nga sa pagtaas ng tubig sa Marikina River at kumagat na yung dilim, ay nagkukumahog nga mga residente ng Provident Village sa Barangay Tanyong Marikina na makaalis na sa kanilang mga lugar. Sunod-sunod nga yung dating ng rubber boat sa Provident Village kaninang mga bago mag-alas 3 ng hapon. Marami na raw kasi ang humingi ng tulong na mailikas sila. Bunsod to ng patuloy na pagtaas ng tubig sa Marikina River. Ang tubig sa ilang bahagi ng village umabot ng lampas tao. Nang makasama kami sa isang rubber boat, nakita namin ang taas ng tubig sa paligid ng subdivision. Lubog na ang mga sasakyan, pumasok na sa loob ng bahay ang mga tubig. Gamit ang pito, pinaalalahanan ng mga residente na lumikas na habang maliwanag pa. 2 babae mula sa isang bahay ang nagpa-rescue matapos abutan ng pagtaas ng tubig habang kumukuha ng damit. Hindi naman masisi ng mga rescue team ang ibang ayaw magsilikas. Bukod kasi sa may taas pa yung kanilang mga bahay, nag-aalala din sila sa mga iiwanan o dahil baka may magsamantala sa panahon ng kalamidad dahil ganito daw ang naranasan ng ilan nung panahon ng Ondoy. Sa pagmamadali ng ilan na makalikas, hindi na naisaalang-alang ang kanilang mga kondisyon. May mga kapapanganak pa lamang na lumikas, dala ang kanilang mga sanggol, may mga may karamdaman, may sakit at ang ilan ay mahina na ang katawan, dala ng katandaan. Pero kahit walang tigil ang paghingi ng tulong, tuloy-tuloy pa rin ang rescue team para mailikas ang mga humihingi ng tulong. At sa mga oras na ito, Mike, ay pabugso-bugso pa rin ang ulan dito sa Provident Village. At itong ating mga rescue team, bagamat pagod na, ay tuloy-tuloy pa rin sila sa pagtugon doon sa mga humihingi ng tulong. Yun na nga lang, ang sinasabi nga ng mga rescue team kanina sanang mas maliwanag
mas madali sila makakapag-rescue. Pero ngayong gumabi na ay saka dumami ang humihingi sa kanila ng tulong na magpa-rescue. Pero mahirap na rin para sa kanila dahil walang kuryente doon sa loob ng Provident Village. Kaya kailangan maging mas maingat din yung mga magre-rescue, Mike, dahil nga mataas na rin naman yung tubig at bukod dyan, may mga nakahambalang din doon sa mga kalsada na posibleng maging dahilan para ma-aksidente din yung ating mga rescue team. So yung ilang mga kababayan natin dito, naunawaan naman daw nila yung mga nagre-rescue na pagod na, kaya ang kanilang panawagan, saan pa sila maaaring humingi ng tulong maliban doon sa mga rescue team na nandito ngayon sa Provident Village. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. At patuloy nating tututukan ang pinakasariwang mga balita tungkol sa malawakang pagbaha nagaganap sa mga sandaling ito. Ipagpapatuloy natin ang pagtutok dito sa 24 oras. Mga kapuso, sa mga sandaling ito, habang nanonood po kayo ng 24 oras, tuloy-tuloy lang po ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. At ito po ay para sa mga nasalanta ng masamang panahon. At para po sa mga gustong tumulong, maaari po kayong tumawag sa Teleton na ginaganap po ng GMA sa mga sandaling ito. Narito po ang hotline ng Teleton na yan. Makikita nyo sa inyong telebisyon, 981-1950. Inuulit po namin ang teleponong tatawagan ninyo, 981-1950. Makakausap po natin sa puntong ito ang ating kapusong si Albert Sumaya. Kilala po siya sa pangalang Betong. At kasama po siya sa mga tumutulong ngayon sa ating Teleton. Betong, pasok! Okay, ayusin natin ang ating audio ikang yung tunog ni Betong. Nagsasalita pero hindi natin naririnig. Betong? Okay, mamaya babalikan ka namin. Maraming salamat sa iyo, Betong. Inuulit po namin, mga kapuso, sa mga gusto pong tumulong. Ito na naman, may pagkakataon na naman tayong tumulong sa mga nangangailangan, mga kapuso. Ang tatawagan niyo pong telepono para sa Teleton ng GMA, para sa GMA Kapuso Foundation, Operation Bayanihan, ay ito po, mga kapuso, 981-1950, ang ating hotline, 981-1950. Samantala, patuloy po tayong tatanggap ng mga pinakabago at pinakasariwang balita kaugnay sa paghukpit hagupit ng habagat sa pagpapatuloy ng 24 oras. Kapuso, ako po'y narito pa rin sa Rojas District at ako po'y hihingi ng paumanhin sa inyo. Maaga po ako liliban sa Himpapawid sapagkat wari po'y nakikita nyo sa likuran ko, bumuhos na po ang napakalakas na ulan dito. Basang-basa na po ako. Basang-basa na po ako ng ulan. Lahat po kami dito ay basang-basa na at nagkataon po na ang aking kinatitindigan dito ay malapit na malapit sa isang manhole na nagmumuntik-muntik na ng matanggal ang takip dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ang ginagawa lang po namin ay iniyayapakan po ng dalawa kong kasamahan dito para hindi tuluyang kumawala yung takip ng manhole. Mel, umabot na sa kinatatayuan mo yung tubig? Yes, Mike. Umabot na sa nakikita ko pati yung mga gamit natin. Umabot na sa kung saan ka nakatayo, umabot na dyan yung tubig? Hindi, Mike. Sa tabi nito, ang manhole. Katabi ko yung manhole. At sobra na siguro ang tubig sa ilalim nito, yung lakas ng tubig, iniaangat na. Yung takip ng manhole, inaangat. Tinatapakan lang ng talaga. Medyo ninenervous kami. Baka bumigay na talaga ito. Dapat kaya iwan ka muna namin dyan, Mike. Dapat tangan lumayo na kayo sa lugar na yan, Mel. Hindi na maganda inaayok ng tubig dyan. Oo, maraming salamat po sa inyo. Hanggang bukas, magandang gabi. Si Mel Tiangco po, nakatutok sa Rojas District. Susunod! Patuloy natin tututukan ng iba't ibang mga balita kaugnay sa paghagupit ng habagat dito sa 24 oras.
Maiba po naman tayo ng balita, ulan man o baha, hindi napigilan ang kasal ng siyam na magsing irog at ang unang-unang pagsubok sa kanilang pag-iibigan ay kung paano sila makakarating sa simbahan. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni Sandra Aguinaldo. Halos puno na ng evacuees ang Santo Domingo Church ng datnan namin. Mula sila sa iba't ibang barangay malapit sa Araneta Avenue na binabaha hanggang ngayon. Sa isang sulok ng simbahan, isang mass wedding ang ginaganap. 9 na pares ang nag-iisang dibdib sa kabila ng matinding pagbaha sa paligid. Ang kanilang ninong at ninang naka-jacket at nakabota. Ayos na ayos naman ang mga bride and groom, pero matindi pala ang pinagdaanan nila, makarating lang sa simbahan. Tumaan ka ba sa baha para makarating dito sa Santo Domingo Church? Opo, palabas po namin ng bahay, baha po. Anong ginawa mo para maganda pa rin ang gown mo ngayong araw na? Ay, nagbaon na lang po kami ng damit, binitbit mo namin. Dito na po kami nagbihis. Habang bumubuhos ang ulan sa labas ng simbahan, bumuhos din ang pagmamahalan nang ideklara ng pari na ganap na silang mag-asawa. Special. Bakit na special? Eh kasi umuulan. Tsaka akala ko hindi tuloy. Yun pala tuloy. Walang hahadlang, basta kahit bagyo po, pupunta pa rin po kami. Sa kabila ng maraming mga masasamang nangyari, yung unos na dumadating sa ating buhay, mga pagsubok, meron palang mabubuting bagay na nangyayari. At Hindi kalayuan sa simbahan, lampas tao na ang baha. Nandito ako ngayon sa kahabaan ng Araneta Avenue dito sa Barangay Santo Domingo. Kasama ko yung mga sundalo ng Philippine Army. Ang sinasabi ng mga residente dito, ngayon lang sila nakaranas ng ganito kataas na tubig. Kahit daw nung bagyong Ondoy ay hindi tumaas ng ganito ang tubig baha dito sa lugar nila. Nasaksihan namin ang pag-rescue sa pamilyang ito sa bubong ng kanilang bahay. Sa rubber boat, doon na bumuhos ang kanilang emosyon. Bakit po kayo umiiyak? Ay, kasi kailan niya nanin ganito. Dati naman hindi ko balabang ganito kataas. Muntik pa po magkasunog din sa amin. Kaya nagmamadali po talaga kami iligas yung mga bata. Umapaw ang mga creek at ilog kaya raw biglang taas ang tubig sa iba't ibang barangay sa paligid nito. Patuloy naman ang rescue operations ng Philippine Army at ilang pribadong grupo. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ngalan ni Mel Tiangco na nandun po sa baha sa Roxas District sa Quezon City. Ako po si Mike Enriquez at ito bang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.